mga endangered na hayop na naninirahan sa Sierra Madre, ang ating protector. Pinoy's World TV. Number 12, Philippine Warty Pig. Ito ay ang Sus philippensis. Endemic ito sa Pilipinas at dokumentadong nabubuhay din sa Northern Sierra Madre. Ang warts sa pangalan nito hindi sakit, kundi matitigas na umbok sa mukha, lalo na sa mga adult males. May mahabang balahibo rin ito sa batok na maaaring tumayo kapag alerto o in danger. Kadalasan silang aktibo sa gabi at naghahanap ng ugat, prutas, dahon at insekto. Sa paghahalungkat nila sa forest floor, na ihahalo ang tuyong dahon at lupa, parang natural na nag-aararo sa gubat. Ngunit dahil napagkakamalan silang peste at hinuhuli din sila para pangkarne, patuloy silang nababawasan. Dagdag pa ang pagkawala ng kagubatan at pakikipaghalo sa domestic pigs. Ito'y maaaring makasira sa kanilang natural na lahi kasi magiging mix na ito. Globally, tinuturing silang vulnerable species na. Number 11, Philippine Brown Deer. Tinatawag ding Philippine Deer or Rusa Mariana. Makikita ito sa Northern Sierra Madre, ngunit hindi madaling makita dahil mahiyain at mas aktibo pagsapit ng dapit hapon o gabi. Kulay kayumanggi ang katawan nito. May mapusyaws na ilalim at ang adult males may sungay na karaniwang may 3 dulo sa bawat panig. Ang katawan nito ay angkop sa mainit at masukal na kagubatan ng Pilipinas. Kumakain ito ng damo, murang dahon, usbong at naglalaglaga na prutas. Kapag may panganib ay nako, umaasa ito sa mababilis nilang mga paa sa pagtakbo at kakayahang mawala sa siksik na halaman. Ang bilis nila at malakas din tumalon. Endangered sila sa Philippine list, bagamat vulnerable ang global assessment nito. Pangunahing banta ang pangangaso, pagkakawatak-watak ng tirahan at pagpasok ng tao sa dating liblib na kagubatan. Number 10, Northern Sierra Madre Forest Monitor. Isang bayawak na bumago sa pagkakilala ng siyensya ng monitor lizards. Ito'y tinatawag din na Varanus bitatawa. Porma lamang itong nilarawan bilang hiwalay na species noong 2010, kahit matagal na itong kilala ng ilang katutubong komunidad. Maaari itong lumapit sa 2 metro at haba, ngunit malaking bahagi nito ay buntot. Kapansin-pansin ang itim nitong katawan na may dilaw na batik, ngunit ang pinakakagulat, hindi ito tipikal na madaranggit na bayawak. Mahilig ito kumain ng prutas at ilang kuhol, kaya kabilang ito sa ilang monitor lizard na pangunahing fruit eater. Nakakatulong itong magkalat ng mga buto habang gumagalaw sa canopy. Arboreal ito, mahusay umakyat at malaking oras ang ginugugol sa mga puno. Vulnerable ito sa Philippine list at nanganganib din sa pagputol ng kagubatan at panguhuli para sa pagkain lamang. Number 9, Luzon Water Redstart. Isang maliit na ibon at napaka-espesyal ng address nito. Mga malilinis, mabilis at mabatong mountain streams. Ito'y tinatawag ding Phoenicurus bicolor. Isang ibong endemic sa Luzon na matatagpuan din sa mga ilog ng Sierra Madre. Madilim ang itaas na katawan nito habang matingkad ang kalawanging rump, tiyan at buntot. Madalas itong tumatalon mula sa isang basang bato patungo sa susunod habang nanguhuli ng maliliit na insekto malapit sa tubig. Ang ilog, ang restaurant, hunting ground at nursery nito. Karaniwang nilalagay ang pugad sa mababatong siwang o pampang. Dahil espesyalisado ang tirahan nito, hindi sapat na may gubat lamang. Kailangan ding malinis at tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Ang pagmimina
siltation, pollution at pagbabago sa daloy ng ilog direktang banta rito. Ngunit, tinuturing talaga itong vulnerable. Number 8. Green Rocket Tail or Prioniturus leuconensis. Isang maliit na loro na endemic sa Luzon at dokumentado sa lowland forest ng Northern Sierra Madre. Halos berde ang buong katawan nito, kaya madaling maglaho sa dahon. Ang dalawang gitnang balahibo ng buntot mahaba at may bilugang dulo na parang raketa. Humigit kumulang 30 cm lamang ito at kasama na rito ang buntot ha. Karaniwan itong mabilis lumipad sa malilit na grupo at kumakain ng prutas, buto at bulaklak sa canopy. Dahil sa kulay at bilis ito, may madalas munang marinig ang tawag bago makitang ibon. So nagtutwit-twit na siya muna bago natin ito makita. Critically endangered ito sa Philippine National List. Kapag nawala ang lowland forest, ang bahaging madalas gawing sakahan, kalsada o pamayanan, nawawala rin ang pangunahing tahanan at feeding area nito. Number 7. Northern Rufous Hornbill. Ang nag-iisang hornbill sa listahan, ang Buceros hydrocorax, mas kilala bilang kalaw. Ito ang pinakamalaking hornbill sa Pilipinas at dokumentado sa Sierra Madre. Kabilang ang mga kagubatan ng Palanan at timog na bahagi ng mountain range. Malaki ang katawan nito, maitim ang pakpak at mapulang kayumanggi ang ulo at leeg. Ang malaking tuka ay may kask o nakaumbok na istruktura sa ibabaw. Mas kahanga-hanga ang pagpaparami nito. Kapag nangingitlog, pumapasok ang babae sa butas ng malaking puno at halos sinasara ng bungad gamit ang putik, kahoy at sapal ng prutas. Maliit na siwang lamang iniiwan at doon pinapasa ng lalaki ang pagkain. Proteksyon yon laban sa mandaragit. Ngunit kapag nahuli ang male hornbill, maaring magutom ang babae at sisiw. Endangered ito sa Pilipinas at nasa vulnerable list globally. Number 6. Whiskered Pita or Erythropita kochi. Endemic ito sa Luzon at naitala sa montane at mossy forest ng Sierra Madre. May maitim na ulo ito, guhit na parang bigote sa mukha, asul na bahagi sa dibdib at matingkad na pulang tiyan. Bagamat makulay, napakahirap nito makita. Ground dwelling ito at mas gustong maglakad o tumalon sa madilim na forest floor. Ginamit ang matibay na tuka. Sinusuri nito ang basang lupa at binabaliktad ang mga dahon para maghanap ng bulate o insekto. Ang makapal na leaf litter at saradong canopy ang nagbibigay dito ng pagkain, kahalumigmigan at taguan. Kapag numipis ang puno, natutuyo ang sahig ng gubat at nawawala ang microhabitat nito. Vulnerable ang species na ito at patuloy na bumababa dahil sa forest degradation. Number 5. Celestial Monarch. Ang ibon na tila pinipinta gamit ang kulay ng langit. Ito'y tinatawag ding Hippothemis coelestis. Endemic ito sa Pilipinas at ang lowland forest ng Northern Sierra Madre ay isa sa pinakamahalagang natitirang tahanan nito. Ang adult male ay may matingkad na sky blue na katawan, mahabang crest na parang korona at dilaw-berdeng balat sa palibot ng mata. Mas mapusyaw ang female, ngunit pareho silang mabilis gumalaw sa gitna at mababang bahagi ng kagubatan. Insect eater ito, sumusunggab ng maliliit na insektong lumilipad o nakadapo sa dahon. Kailangan ito ang masalimot na natural forest, mga baging, sapin-sapin, sanga at makapal na canopy. Hindi madaling palitan ng simpleng tree plantation ang ganitong tirahan. Critically endangered ito sa Philippine National List, samantalang vulnerable ang global category nito. Number 4. Giant Golden Crowned Flying Fox or Acerodon jubatus. Ang wingspan nito ay maaaring lumampas sa 5 talampakan. May maitim itong katawan at gininto ang balahibo sa ulo.
dahilan ng pangalang Golden Crown. Sa kabila ng laki, prutas ang pangunahing pagkain nito, lalo na ang igos. Wala itong interes sa dugo. Sa paglipad sa gabi at paglipat sa mga puno, nakakatulong ito magkalat ng buto at suportahan ang muling pagtubo ng kagubatan. Sa araw naman, nagtitipon sila, mga flying fox, sa malaking roosting trees. Naitala ang malalaking kolonya sa Northern Sierra Madre, ngunit sensitibo sila sa pamamaril at pagkakambala. Kapag pinutol ang malalaking puno, pahingahan, maaring mawala ang buong kolonya. Critically endangered ito sa Philippine National List. Number 3. Philippine crocodile or Crocodylus mindorensis, isang critically endangered na buwaya na natural na naninirahan sa freshwater rivers, sapa, lawa at marshes. May natitirang populasyon sa Sierra Madre landscape ng Isabela at may community-based crocodile sanctuaries sa San Mariano. Iba ito sa mas malaking saltwater crocodile ha. Ang Philippine crocodile ay sariling species na endemic sa bansa at mahalagang predator sa freshwater ecosystem. Tinutulungan itong mapanatili ang balanse ng ilang populasyon ng isda at iba pang hayop. Dahil sa takot sa salitang buwaya, marami ang pinapatay ito. Dagdag pa ang pagkasira ng wetland, pagkakasabit sa lambat at pangungulekta ng mga itlog dito. Ang survival nito sa Sierra Madre ay patunay na posible ang conservation kapag kasali ang local communities, hindi lamang mga bantay gubat. Number 2. Isabela Oriole. Ito isa sa pinakamisteryosong ibon sa Pilipinas. Tinatawag na Oriolus isabelae. Endemic ito sa Luzon at malapit ang kasaysayan nito sa foothills at lowland forests ng Sierra Madre at Isabela at Quirino. Matagal nakakaunti ang kumpirnadong record nito, kaya bawat sighting ay mahalaga sa siyensya. May dilaw hanggang olive yellow itong katawan, may itim na pakpak at makapal na abong tuka. Canopy bird ito, kaya madalas nasa mataas na bahagi ng puno at mahirap makita mula sa lupa. Kumakain ito ng prutas at maliliit na hayop at maaring gumalaw sa forest-edged at secondary growth, ngunit hindi sa lubusang kalbong lupain. Critically endangered ito. Ang pinakamalaking problem pagkawala ng lowland forest na pinaka-accessible sa logging, pagsasaka at road development. Tinatawag itong golden treasure ng Sierra Madre. Ngunit ang tunay na halaga nito hindi lang masusukat sa pera. Number 1. Philippine eagle or Phytecopaga jefferyi. Critically endangered ito at may nesting pair na dokumentado sa Northern Sierra Madre Natural Park. Halos 1 metro ang taas ng adulto at ang lapad ng pakpak ay maaaring lumampas ng 2 metro. Imagine, 2 metro! Ang makapal na crest nito ay bumubuka na parang korona kapag alerto. Tinatawag din itong monkey eating eagle noon dahil kumakain ito ng unggoy. Pero nakalilin lang ang pangalan dahil sa iba-iba ang pagkain nito. Maring flying lemur, civet, ahas, bayawak, unggoy at kahit anong mas maliliit sa kanya. Depende sa lugar bilang apex predator. Palatandaan ito ng malawak at malusog na kagubatan. Alam nyo guys, napakalaki na lupain ang kailangan ng isang Philippine eagle para manirahan. Dapat malinis at super safe ito. Napakabagal nitong dumami at nangangailangan ang isang pares ng malaking teritoryo. Kaya ang pagkawala ng isang nesting tree or adult eagle napakalaking dagok. Ang presensya nito sa Sierra Madre ay hindi lamang simbolo ng pambansang dangal. Ebidensya rin itong may kagubatan pang kayang sumuporta sa makapangyarihang mandaragit na ito. Ang Sierra Madre ay hindi lamang hanay ng mga bundok. Isa rin itong buhay na arko na nagtatago sa ilan sa pinakabihira at pinakanatatanging hayop ng Pilipinas. Kapag nawala ang kagubatan nito, hindi lang 12 pangalan ang mabubura. Kasama ring mawawala ang mga ilog, punong kahoy at sistemang sumusuporta sa mga tao.
Bawat species dito ay mahalagang bahagi ng iisang buhay na kagubatan. Kaya kung may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video natin for today, please comment. Yes, yes, yes. At syempre naman, huwag kalimutan, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!